Sino po dito yung nakaka-experience na nakakapag-ipon, nakakapag-invest, pero something emergency happen, nakukurot, nalulupot, at nagba-back to zero? So, kung naranasan po yung mga ganon, yung nakakapag-ipon naman kayo, nakakapag-invest naman kayo, pero pagka may mga emergency, lagi natin siyang nadudukot. Isa lang po ang ibig sabihin nun. Kung na-experience nyo po yun, possible, magaling kang mag-ipon, pero hindi mo nabibuild ng tama, yung tamang financial foundation mo. So, wala kang order of priority, no? Kasi parang ganito lang yan eh. May tinatawag na weak foundation at may tinatawag din na strong foundation. So, kailangan nating alamin natin po kung ano ngayon ang situation ninyo. Baka mamaya kasi nandito pala tayo sa week, tapos ang ganda-ganda ng bahay mo sa labas, pero sa loob, diba? Sirang-sira na pala. Sirang-sira na yung loob. Yung pala, di matibay yung pundasyon. Dito marirealize mo, hala, wala ka palang healthcare, wala ka palang protection. Ang meron pala, utang. Maliit yung emergency fund, pero ma'am, wala naman po akong investment. Marami naman po akong napundar, di ba? Meron akong business, meron akong lupa, may sasakyan ako, and so on and so forth. Yung tanong at sa'yo, ang investment mo ba nagbibigay talaga sa'yo ng pera o naglalabas? Diba? Kaya dapat po talaga binibuild natin yung ating financial foundation ng tama. Dito ko po lahat natutunan niya sa libro na The Secret to Saving and Building Your Future. Start now!